Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, batid nating lahat na ang sanlibutan ay ginawa lamang ng iisang Diyos, ang Diyos na Ama ang siyang naglikha ng lahat ng may buhay at mga bagay na walang buhay. Minsan nang sinabi ng Ama na siya lamang ang Diyos, walang susunod at walang darating na iba maliban sa Kanya. Subalit, ang Biblia ay nagpapahiwatig tungkol sa katangian ni Jesus at ng Espiritu Santo bilang katulad ng katangian ng Diyos na Ama. Sa dulo ng video na ito ay malalaman natin kung tunay nga ba na may tatlong persona sa iisang Diyos. Samahan niyo po akong suriin ang mga pagpapatunay ng Simbahang Katoliko tungkol sa misteryo ng Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad ay isang doktrina sa Kristyanismo na nagtuturo na ang Diyos ay umiiral sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak na si Kristo, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ay pantay-pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian, ngunit magkakaiba sa kanilang papel sa plano ng kaligtasan. Subalit, ang malaking misteryo ng Holy Trinity ay napakalawak para maintindihan at masusuri ng sinumang tao ng ganun na lang. Ito ay nananatiling misteryo hanggang sa walang hanggan. Dahil walang tao ang pinaghihintulutan ng Diyos na maaring makapagsuri sa misteryong ito. Ngunit pagdating ni Kristo ay ipinagkaloob niya ito sa kanyang tunay na iglesia, sa kanyang tatag na simbahan. Dito niya ipinagkaloob ang katotohanan at ang kanyang simbahan lang ang maaring pakapagpahayag ng katotohanan na walang halong kasinungalingan. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Juan Kapitulo 2 versikulo 20 hanggang 22, ganito ang mababasa. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito. At alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ibig sabihin ang nag-iisang simbahan lang ng Panginoon ang siyang makapagbigay ng wastong konsepto tungkol sa kaligtasan at mga batas ng Diyos. Dahil ang simbahan na ito ay ang natatanging pinadalhan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecost, na mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 4. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya walang pagdududa na kapag nasa labas tayo ng simbahang ito ay walang Espiritu Santo na gumagabay sa atin. Dahil tanging ang unang mga Kristiyano lang ang pinadalhan ng Espiritu Santo upang makapagpahayag ng buong katotohanan. Ngunit marami pa ring mga relihiyon ang hindi naniniwala sa pahayag ng Katoliko tungkol sa Santissima Trinidad. At isa lang ang dahilan kung bakit hindi sila naniniwala sa Anak at sa Espiritu Santo, dahil sa talata na ito. Sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 43 versikulo 10, ganito ang sinasabi ng Diyos na Ama. Para maunawaan ninyo na ako lamang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin, at wala ring Diyos na susunod pa sa akin. Ito ang talata na nagpapatibay umano ng paninindigan ng mga relihiyon na hindi naniniwala sa Anak at Espiritu Santo. Dahil mismo ang Diyos na Ama na ang nagsabi na walang ibang Diyos maliban sa Kanya magpakailanman. Kaya sa video na ito, ay susuriin natin kung ano ba talaga ang nalalaman ng Katoliko tungkol sa misteryo ng tatlong persona na iisang Diyos. Dapat nating tandaan ng ang tatlong persona ay may kanya-kanyang katangian. Makikita natin na sa panahon ng pagbibinyag ni Jesus ay naruroon ang presensya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin may persona ng Ama, persona ng Anak at ang ikatatlong persona na Espiritu Santo, magkaiba sila sa persona. Narito ang talata na mismo si Jesus ang nagpapakilala sa mundo tungkol sa Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 15 versikulo 26, ito ang sinabi ni Jesus. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan, na susuguin ko mula sa Ama, magpapatuto siya tungkol sa akin. Ang Espiritu Santo ay tinawag ni Jesus na tagapagtanggol at Espiritu ng katotohanan. At alam natin na walang ibang tagapagtanggol at katotohanan kundi ang Diyos lang. At si Kristo ay hindi nagsisinungaling.
Dagdag pa ng Panginoong Hesus na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas loob at kapangyarihan sa mga apostol. Na mababasa sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin kung wala ang Espiritu Santo, ay hindi mabubuo ang tunay na simbahan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ang sagot ay malaking oo. Ang Biblia ay nagpapatunay na siya ay Diyos at may kapangyarihan at otoridad na katulad ng Diyos na Ama. Sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 3 hanggang 5, ganito ang mababasa. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo naisip ang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. Ang talata na ito ang nagpapatunay na si Apostol Pedro mismo ang nagsasabi na si Ananias ay nagsisinungaling sa Diyos na Espiritu Santo. Ang tungkol sa Diyos na Anak. Napakamaraming talata sa Biblia ang nagpapatunay na si Kristo ay isang tunay ng Diyos. Kung ipinakilala ni Jesus na tunay na Diyos ang Espiritu Santo, dito sa talatang ito ay ipinakilala naman ng Diyos na Ama mismo. Na si Jesus na kanyang anak ay tunay na Diyos. Nasa Aklat ng Mga Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8, pakinggan natin ang sinabi ng Ama na Diyos patungkol kay Panginoong Hesus. Nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya. Dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya. Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ninggas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Dito makikita natin na mismo ang Diyos na Ama ay tumawag na Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, kung ang Espiritu Santo at anak ay Diyos, ibig bang sabihin na nagiging tatlo na ang Diyos? Narito ang paliwanag. Ang isang Diyos ay may apat na katangian. Una, most powerful, o pinaka-makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, all-knowing, o lahat ay kanyang nalalaman. Pangatlo, infinite, o walang simula at walang katapusan. At ang pang-apat ay universal, o nasa lahat na lugar. Ang ibig sabihin, kung ang mga katangiang ito ay wala sa isang persona, hindi siya matatawag na isang Diyos. At ang apat na katangiang ito ay walang iba ang nagmamay-ari kundi ang tatlong persona lang. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag na tatlong persona sa iisang Diyos, dahil iisa lang ang kanilang katangian bilang Diyos. Ang tatlo ay may iba't ibang persona. Ngunit parehong makapangyarihan, parehong walang katapusan, parehong nakakaalam sa lahat ng bagay at parehong nasa lahat ng lugar at pagkakataon. Sa mga katangian sila nagiging isang Diyos. Katulad himbawa sa isang kandila na may katangian na pula na apoy, may liwanag, at may bilog na katawan, ngunit sa iisa lamang na kandila. Dapat nating tandaan na ang malalim na misteryo ng Santissima Trinidad ay mananatiling misteryo hanggang sa walang hanggan. Kaya ang mga kaalaman na binabahagi ng tunay na simbahan ay sapat na upang patunayan ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Upang siya ay paglingkuran at mahalin natin sa buong buhay at kaluluwa. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood, hanggang sa susunod.